Nakakadismaya nga na mula pa noon ay grabe, hundreds of millions, tas umaabot na sa bilyones na pera ang pumapasok at lumalabas sa mga accounts ng isang napakataas na opisyal, mas mabigyan ng ngipin at hindi lang yon ng lakas. Hindi na nila pwedeng sabihin na demolition job lang ito, na paninira lang sa kanya dahil ito ay mismong mga authentic na records. Pilipinas, gising na. Kahapon po ay pinagpatuloy ng House Committee on Justice ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ano naman kaya masasabi ng mga kapuso natin dyan? Dapat umattend siya sa hearing para masagot niya ang tanong ng taong bayan kung saan niya ginamit ang pera sa confidential fund. Asikasuhin yung mga nawawala sa gobyerno. Hindi si Sara ang pinupuntirya. Para matapos na, para malaman ng tao na kung may kasalanan siya, wala. Dapat nga po matina siya para malaman kung anong talaga yung dapat na gawin. Yan ang isyong ating pag-uusapan, lilinawin at hihimayin. On record, sa unang hearing. At kaugnay po niyan, mga kapanayam natin ngayong umaga, House Committee on Justice Member Akbayan, Party List Representative Chel Jokno. Kong Chel, good morning sir. Thank you for joining us. Good morning, Ivan. Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig. Kong Chel, we are on record now. Please make us make sense of what happened yesterday. Ang daming zero, millions, billions. Ipinresenta po kahapon mga ebidensya kaugnay ng umano'y unexplained wealth ng BICE. Please walk us through your takeaways, Kong Chel. Ano ba ang mga lumutang sa inyo kahapon na mahalaga? Well, unang-una yung lumabas na mga records galing sa Anti-Money Laundering Council. Kasi doon natin nakita na ang pumasok sa mga accounts ni Vice President Sara Duterte, yung neto na, ay umabot sa 2.87 billion pesos. Talang yun naman na kanyang dineklara sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth noong 2024 ay nasa 88.5 million pesos lang po. Kaya bakit ganun ang napakalaking pagkakaiba doon sa dapat na-declare niya doon sa actual na na-declare niya. Para po sa mga nanonood, ano ho ibig sabihin pag yung bank transactions apparently hindi tumutugma doon sa deklaradong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa SALN? Sa batas kasi natin, sa ilalim ng Republic Act 6713, lahat ng mga lingkod bayan ay required na magsabi pagpasok nila ng pamahalaan at bawat taon pagkatapos nun, kung ano yung kanilang ari-arian, assets at kung ano yung mga utang nila para malaman kung ano yung tinatawag nga na net worth o yung kabuuan ng kanilang properties at assets. Ngayon, importante yan dahil siyempre ayaw natin na habang nakaupo ang isang opisyal ay meron siya makukuhang pera na hindi lehitimo. Kaya napakahalaga ng unang SALN at yung mga sumusunod na SALN dahil doon natin makikita kung ano yung dinideclare nilang lehitimong kinikita at kung meron kung lalabas halimbawa tulad dito na sa records ng AMLA ay napakalaki palang pera ang pumasok sa kanilang mga account, nakakapagtaka yun dahil yun ang tinatawag natin na ill-gotten o unexplained wealth na dapat ipaliwanag ng lingkod bayan. Dito sa punto ng SALN, we may also point out, Congressman, na hindi ho ito ang unang pagkakataon na may na-impeach na opisyal ng gobyerno over SALNs. Hindi ho ba? Yes, si dating Chief Justice Corona, napakalaking issue yon, yung kanyang hindi pag-declare sa SALN. Naging issue din yan, although hindi naman natuloy yung impeachment doon sa isa pang Chief Justice, kay Chief Justice Sereno. Although ang nangyari sa kanya ay co-warrant to, hindi naman impeachment. Isa po sa mga naging highlights ng hearing kahapon kong yung napasabi na napa-ediwaw itong si Congressman Joel Chua nang malaman na walang declared bank deposits o cash on hand sa kanyang SALN si VP Sara from 2019 to 2024. Realistically, Kong Chel, what does this say? Kasi personally, o kahit siguro po sa mga kababayan natin,
sino man sa atin, hindi kaya ta pwedeng kumilos sa araw-araw na walang cash at all. What does this tell us? Yun na nga. At lalong-lalo na nung nakita natin na ang dami palang pumasok na pera sa kanyang mga bank accounts. Kaya ang tanong dyan ay, tama ba yung nilagay niya sa kanyang SALN? Si Vice President Sara ay matagal na nagpa-file ng SALN mula pa siya naging mayor sa Davao City. Kaya alam niya at siya ay abogada, alam niya yung mga requirements ng batas pagdating sa SALN at kung bakit yan ay napakahalaga. Right. Kaya iniintay nga sa namin na makarating siya dun sa hearing para may paliwanag niya. Ngayon, syempre, karapatan niya yun kung ayaw niyang pumunta. But kung umabot ang kasong impeachment sa Senado, mabibigyan ulit siya ng pagkakataon na paliwanag yan. Dahil ngayon, ang tanong ng taong bayan, paano nangyari yun na bilyong-bilyong peso pala ang dumadaan sa kanyang account, samantalang milyon-milyon lang ang dinedeklara niya sa kanyang SALN. Naging mabigat din po yung testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes sa hearing kahapon. Isa sa mga sinabi niya yung pagtanggap daw ni VP Sara at ng kanyang pamilya, kasama si dating Pangulong Duterte, ng pera mula sa alleged drug lord na si Sammy Uy. What do you make of this, Congressman? Of course, hindi ho pa natin sinasabing galing nga sa drug money itong mga nasa account nila, but do you think we should at least proceed dito po sa mas malalim na investigasyon kaugnay ng aligasyong ito? Well, unang-una, matagal nang sinasabi ni Senator Trillanes yan at kahapon lumabas na talagang may confirmation yan dun sa mga records ng AMLA. At kung titignan kasi natin, pati mismo yung report ng AMLA na isinumite sa Committee on Justice, meron silang nabanggit na 3 predicate crimes na sa tingin nila ay pasok doon sa kanilang nakita mga covered and suspicious transactions. Yung una ay illegal drug trafficking, yung pangalawa ay malversation, at yung pangatlo, yung paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law. And hindi pa natin alam mismo kung ano yung naging basehan nila, pero yun ang lumalabas sa kanilang pag-iimbestiga. Itong testimonya ni Senator Trillanes, sir, what does this establish? Naibangga niya yung mga claims niya, sinasabi niya all these years sa mga activities si dating Pangulong Duterte at yung account nga nila ni VP Sara. Yun ay ebidensya rin at sumusuporta sa mga lumabas nga sa AMLA na sobrang laki ng mga pumasok na at dumaan na pera sa mga accounts ni Vice President Sara at sa kanyang may bahay, si Attorney Mans Carpio. Tapos, Kong Chel, we can't help but notice, sa hearing po na yan kahapon, naglabasan yung mga record ng AMLAC about a public official from as way back as 2007, may red flags na. Ang tanong po, bakit walang ginawang AMLAC? Not even sound the alarm. Ano hong pwede kayang gawin ng Kongreso in the way of legislation para bigyan siguro ng ngipin ng AMLAC o kahit, I don't know, perhaps insulate AMLAC from political influence? Sa palagay ko, yun ang importante na talagang mas mabigyan ng ngipin at hindi lang yun, ng lakas ang mga opisyal ng AMLAC na kahit nakaupo yung mga opisyal na nakitahan nila na merong ganyan na malalaking mga pumasok na pera, ay dapat ituloy yung pag-imbestiga at agad-agad magkaroon tayo ng pananagutan. Nakakadismaya nga na mula pa noon ay grabe, hundreds of millions, tapos umaabot na sa bilyones na pera ang pumapasok at lumalabas sa mga accounts ng isang napakataas na opisyal. Mula nung siya ay naging LGU pa lang, ay kailangan talaga magkaroon ng pananagutan niya. Napapaisip din ho yung mga tao. Ito hong mga records kay VP Sara, naglabasan ito because she is being impeached. Paano ho kaya ibang mga opisyal pa ng gobyerno? Baka ho may ganyan ding findings ang AMLAC na hindi lang natin nalalaman pa dahil hindi sila na-impeach or hindi sila humaharap sa anumang paglilitis pa. Actually, kung titingnan natin yung mga rules and regulations na AMLAC, meron silang sinasabi na PEP, Politically Exposed Person. Ang ibig sabihin nun, lahat ng mga lingkod bayan, lalong-lalo na yung mga matataas na opisyal, yung mga mambabatas natin sa Kongreso, sa Senado, mga high executive officials, Vice President, President, Cabinet members, ay itinuturing na
PEP o politically exposed person, ibig sabihin dapat mas mataas ang pagbabantay sa kanila. Yes. Ang tawag sa wikang Ingles ay dapat enhanced due diligence ang mga bangko, at hindi lang yon, pati ang pag-report ng mga bangko at ibang financial institutions sa AMLA. Pag meron naman na nakalap na mga impormasyon ng AMLA, dapat gagalaw sila at i-investigate nila agad yan. Dahil siyempre, ang iba kasi ang lingkod bayan vulnerable sa corruption. Right. May access sa resources at alam naman natin, nakita natin sa pag-imbestiga ng mga flood control projects ay napakalaking mga pera ang involved dyan. So, tama lang na may ganyan na pagbabantay, pero dapat mas may ngipin pa Opo. ang ating Anti-Money Laundering Council. Congressman, itong hearing po kahapon ay para i-establish ang probable cause sa impeachment complaint. Ang kasama po ninyong si Representative Sendanya, sinabing sapat na yung basihan at na-establish na yung probable cause. Do you agree? And please tell us why. Yes, sa tingin ko yung napakalaking bagay dyan, yung smoking gun na galing sa AMLA, na yun nga, bilyon-bilyones na pera ang naging neto na pumasok sa mga accounts ni Vice President Sara Duterte. Samantalang, napakaliit ng sinasabi niyang kanyang ari-arian doon sa kanyang salary. From 2.87 billion pesos na dumaan sa accounts niya, 88.5 million lang ang kanyang dineklarang net worth. Kung as a final point, please humor me. Assume for a moment kayo po'y kaalyado ni VP Sara. Ano po kaya ang pwede maging paliwanag o sagot dito? Pwede pa bang sabihin na ito'y demolition job, paninira, dahil nagdeklara na nga ng kanyang intensyon si VP Sara na tatakbo siyang Pangulo sa 2028? Actually, Iman, dapat last year pa nailabas na sana ito kung hindi naantala yung ating impeachment noon. At kailangan ngayon na ipaliwanag mismo ni Vice President Sara kung bakit nagkaganon. Kasi ito hindi lang haka-haka, ito ay mismo galing sa records ng Anti-Money Laundering Council. At ito ay batay sa mga sinubmit na mga reports ng iba't ibang mga bangko at financial institution. Kaya hindi na nila pwedeng sabihin na demolition job lang ito, na paninira lang sa kanya, dahil ito ay mismong mga authentic na records ng isang ahensya ng ating pamahalaan na inaatasan na yan nga ang dapat gagawin nila. Babantayan nila yung mga lingkod bayan natin para nga hindi mangyari yung issues ng corruption at iba't ibang mga predicate crimes. And perhaps magandang pagkakataon po ito para sa mga kababayan natin na kilatisin palalo si VP Sara. Lalo't, yun nga po, inaalok niya ang kanyang sarili, ang kanyang serbisyo para maging Pangulo sa 2028. Di po ba? Sana sa mga darating na halalan ay mas maging mapanuri pa ang lahat ng mga botante sa pagpipili natin ng mga leader. Dahil alam naman natin na kung sino man ang nasa pwesto ay nakakaapekto sa pang-araw-araw natin na kabuhayan. Kong Chel, maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayong umaga. Thank you. Good morning. Nakausap po natin Congressman Chel Jokno ng Akbayan Party List. Ang mga isyong pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin on record sa unang hearing.